Dahil buwan pa rin ng Marso, tuloy-tuloy ang ating pagtalakay sa mga usaping mahalaga para sa kababaihan. Ngayon, bibigyan pansin natin ng Executive Order Number 368. Isang kautosang nagbibigay daan para mas mailahad ang papel ng mga babae sa social reform at nation building. Kaya naman, let's go for another gender-related talk dito sa G-Terms. Ang Executive Order Number 368 ay isang pag-amyenda dito sa EO Number 356 na nagtakda ng implementing guidelines para sa institutional arrangements upang mapabilis ang Social Reform Agenda o SRA localization. Sa pamamagitan po nitong EO 368 na nilagdaan noong September 5, 1996 ni former President Fidel V. Ramos, sinama na ang National Council on the Role of Filipino Women o NCNR or NCRFW na ngayon ay kilala bilang Philippine Commission on Women o PCW bilang opisyal na miyembro ng Social Reform Council. Pero bakit nga ba mahalaga ang pagsama sa PCW? Ganito yon. Ang Social Reform Council ay binuo para magbigay ng direksyon sa mga reforma na tutugon sa kahirapan at iba't ibang social issues. At sa pagsali ng PCW, nangangahulugan lang na kinikilala ng pamahalaan na ang gender concerns ay hindi dapat ihiwalay sa mga usaping panlipunan. Ibig sabihin, hindi lang basta sectoral ang kababaihan. Sila ay maituturing na central stakeholders pagdating sa nation building. Ang EO 368 ay tulay para masigurong ang mga programa ng gobyerno ay gender responsive at gender sensitive. At sa kasalukuyan, nakatuon ang PCW sa paglalatag ng mga social reform program na nakasentro sa kababaihan. Kabilang dito ang mga hakbang para sa una, gender mainstreaming, upang siguraduhin na lahat ng flagship programs ng SRA ay may gender perspective. Mga Women Empowerment Initiative na nakatutok sa edukasyon, kalusugan, livelihood, and even political participation ng kababaihan. Also on the anti-poverty measures, pagbibigay ng suporta sa mga babae bilang pangunahing partners sa poverty reduction and community development. Also, policy advocacy, pagtutulak ng mga batas at guideline na nagtataguyod ng gender equality at proteksyon sa karapatan ng kababaihan. Ang EO po na ito ay mahalagang hakbang din para sa institutionalization ng gender and development sa Pilipinas na kalaunan ay naglatag ng pundasyon para sa mas malawak na mga batas at programa gaya ng Magna Carta of Women noong 2009. Tandaan, ang EO 368 ay hindi lang simpleng administrative order or EO. Hindi lang basta it is on the executive department. Dahil sa pamagitan nito, mas naging malinaw na ang tunay na reforma na kung saan ay dapat inclusive, participatory at gender sensitive. Yan ang ating natalakay ngayong umaga at para sa iba pang gender and development terminologies and topics, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw dito sa G-Terms.